Abala ngayon ang ilang local government unit o LGU sa pagbaklas sa mga poster na illegal na nakalagay sa iba't ibang lugar. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Luisa. Alan, 2 linggo pa bagong magsimula ang opisyal na kampanya ng local candidates para sa 2025 midterm elections. Pero nagsimula ng magbaklas ng campaign posters ang ilang lokal na pamahalaan. Katunayan, ngayong araw, nanguna rito ang LGU ng Binyan, Laguna. Sila mismo nagtanggal ng mga posters na nakalagay sa mga pampublikong lugar, poste, tulay at kalsada. Kalaban man o hindi at kahit pa mga posters ng mga senatorial candidate, pinagtatanggal nila alinsunod sa utos ng Commission on Elections. Narito ang pahayag ng LGU. Magtatanggal kami sa, Mayor, dami-dami mong streamer, aalisin ko na po yan. Papaalis ko po yan, ililipat po namin yan sa mga private na mga bahay. Bawal pong lagyan ang mga puno. Kahit private ang puno, hindi namin pinalalagyan. Ang mga poste ng Meralco, lahat na ng poste ho, bawal ang mga public places. Sa common po natin, ito mga sa tulay, mga poste, mga puno, bawal po yan. Ano po? Ang ating pong COMELEC ay natakda lamang na mga common poster area na kung saan doon lamang maaaring ilagay ang poster ng mga kandidato. Para wala po tayong pipiliin dito. Lahat po ay sumunod. Wala pong como partido ng administrasyon exempted. Even Vice Mayor, Congressman, hindi po exempted. Doon lang po tayo sa tamang lugar. Alan, ang gagawin naman anya dito ng lokal na pamahalaan, ire-recycle para pwedeng gawing bag o banig o di kaya ililipat na lang sa common poster areas na itinalagaan ng COMELEC. Pero kung may mga LGU naman na sumusunod kahit hindi pa kampanya, meron din mga pasaway na matigas ang ulo at hindi nag-aalis ng kanilang mga campaign posters na kandidato sa national positions. Katunayan, ayon sa COMELEC, may ilang senatorial candidate na posibleng hainan ng notice to remove dahil hindi tama ang paglalagay ng mga tarpaulins sa mga puno at sa iba pang pampublikong lugar. Kaya paalala ng COMELEC, sumunod at agad ng tanggalin ang mga illegal na posters, kung hindi ay maaari silang masampahan ng disqualification case. Samantala, Alan, dagdag ko na rin bilang paghahanda naman ng COMELEC sa Hatol ng Bayan 2025, kanina lang ay silyado na ang Trusted Build o sistema o local source code na gagamitin para sa online voting and counting ng mga overseas Filipino workers. Naging matagumpay ang testing ng Trusted Build nitong weekend, kaya ngayong araw, silyado na ito at ito na mismo ang gagamiting sistema sa pagboto ng mga OFWs. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV.